Eto na, ang ating shoutout notes. Ilabas na nga natin yung tanong bayong na nanginginig yata sa takot ba to o sa lamig. Di ko na alam kung bakit gutom. Si Rita na naiirita. Kamusta naman? Sabi niya what to do. Palaging late ang isa kong office mate sa pagpasa ng deadlines namin. Ayun, apektado ang performance at output ng team namin sa department. Maraming beses na itong nangyari at maraming beses na rin siyang nagdadahilan. Maraming beses na rin namin siyang kinausap pero sorry lang ng sorry. Okay, naiiritang Rita. Ayan, dapat siguro yung office mate mong yan, pagsabihan mo na ang galaw ng isa, damay lahat, 'di ba? Ang pagkakamali ng isa, lahat kayo damay. That is why you are called a team, hindi ba? Hindi ba pwedeng ipaampon nyo na lang to sa ibang team or pwede bang mag-isa na lang siya? 'Di ba? Wala na siyang ka-team kung ganyan talaga yung performance niya. Have you tried talking to your superiors tungkol dito sa inaasal nitong office mate na to? Subukan mo na bang gumawa ng incident report para kahit papano mapagsabihan or ma-lecturean, 'di ba? Ma-enlighten yung katrabaho mo nang hindi kayo ang nagsasabi. Kasi baka hindi lang siya conscious sa kanyang actions na nadadamay yung performance ninyo. So instead of kung ilang porsyento ang bonus nyo, sabihin na nating 70, nagiging 40 na lang dahil sa kanyang pagiging laging late sa pagpasa ng or pag-meet sa kanilang mga deadline. So try nyo. Kasi kung ilang beses nyo nang kinausap and then nagsosorry lang siya nang nagsosorry, ibig sabihin, he or she does not mean yung sinasabi niyang or yung pag-apologize niya sa inyo. Hindi ba? Kasi inuulit pa niya eh. Sorry is not just a word. It should be an action. Apologizing to somebody, afterwards, dapat may action. Or a promise na hindi mo na siya ulit gagawin. Otherwise, huwag ka na lang mag-sorry. Hindi ba? Kasi it's not, hindi siya valid kung inulit mo pa ulit. Diba? Sorry is not just a word, no? It should also be a part of an action. That once you've apologized to somebody, whether this is at work, or sa mga personal nyong buhay, sa mga love life ninyo, kung ano man, o sa mga kids ninyo, o yung mga kids, sa mga magulang nila, it should never just be a word. It should be a word that has an immediate action na hindi mo na siya ulit gagawin. At sana maturuan ng leksyon ang katrabaho mo, Ritang, naiirita, para sa pagsulat mo sa amin, hindi ka na naiirita. Rita na lang. Okay, next! Sabi, Dear Tita L, finally, ikakasal na rin ako sa December after 5 years in a jowa relationship with my first and last boyfriend. Congrats! Dream talaga namin ang intimate wedding lang with 50 guests. Pero ipinagpipilitan ng mami niya na isama sa guest list ang katropa niya sa Zumba. Wow! Ang lalakas kumain nito! Ayoko nga kasi limited lang ang guest namin. What to do? Here comes the bride, Janina. Okay, Janina, ganito ang gawin natin. Kung gusto niya talaga na isama yung sa guest list, yung mga katropa niya sa Zumba, at intimate wedding lang ang goals ninyo, tanungin mo siya, kanino po bang gastos? O pag sa inyo, then you have the right to say, baka po pwedeng sa iba na lang yung mga kumari ninyo sa Zumba. Baka pwede pong gawa natin sila ng after ng Zumba ninyo, magpakain na lang instead of na andun pa sa reception. Unless meron silang pa-flash mob nang hindi nyo alam. Ng fiancé mo, malay mo naman kasi may bonggang pa-flash mob, hindi mo alam, di ba? Tapos kasama pala yung asawa mo na makiki-zumba-zumba doon. Ang pangit. Biglang naghubad, biglang nakapag
pang attire ng Zumba. Pero yun nga, baka naman pwedeng kausapin mo. Nanay kasi yan ng ng fiancé mo. So it's much better if yung fiancé mo ang kumausap sa nanay niya. Para mas maging planchado. Kasi imagine mo, girl, hindi pa man kayo kasal, meron na kayo agad na, na hindi napagkasunduan. Diba? Mas maganda kung yung boylet ang magsasabi sa nanay niya. And, yun nga, gumawa na lang kayo ng isa pang date na magpapakain kayo or Zumba-kain kayo sa mga kumare ng future mother-in-law mo. And pagkatapos nun, makizumba ka na rin sa kanila para may bonding kayo ni mother-in-law. Sama mo na rin ang nanay mo. Diba? Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.